Hello sa mga subscriber ko. May i-share lang akong tips para sa inyo sa regarding paano na kita na may small gallbladder polyp. Ito ay yung sa abdomen na may tumubo na polyp ang tawag nila. Paano ba malaman kung ano ang symptoms na nangyari sa pasyente? Siya ay nagkaroon ng sobrang sakit ng kanyang puson. Tsaka lagi niyang iniinda na may masakit sa kanya. So, ang ginagawa niya na lang pag sumakit yung puson niya, pumunta siya sa doktor. Tapos, binibigyan siya ng pain reliever. So, ang ginawa niya, kasi laging sumasakit na siya. At saka, siguro hindi niya na matiis yung sakit. Sabi ko sa kanya, magpa-ultrasound siya. So, ang ginawa sa kanya na ultrasound ay yung sonography of the whole abdomen. Yun yung ultrasound na ginawa sa kanya. Kaya nakita yung gallbladder polyp. Maliit lang siya, pero talagang sumakit na. So, ayun, ay Sabado pa naman siyang pumunta sa ultrasound at saka sarado. Kaya ang ginawa niya, pinaliban niya na lang ng Sabado at Linggo kasi nga sarado, no office. So, ang ginawa niya, Lunes. Tapos pinabasa niya sa doktor, yun nga, may polyp siya sa gallbladder. Kung hindi ko pa siya sinabihan na magpa-ultrasound, siguro hanggang ngayon, pain reliever lang din yung iniinom niya. Kaya kung may sakit tayo, kailangan natin na mismo sarili na rin natin na magkaroon tayo ng ultrasound, general check-up. Kasi hindi natin alam na yung iniinom lang natin na lagi ang pain. Hindi mo alam na may sakit ka pala sa loob, sa mga internal. So, ayun guys. Pinabasa niya sa doktor. Suggest niya sa doktor kung anong gagawin kasi binasa niya rin yung result at mayroon ngang polyp. Sabi ng doktor, i-admit na siya kasi uoperahan. Ay takot naman siyang magpa-opera kasi nga kailangan ng pera. So, ang ginawa niya, kasi yung doktor hindi nagbigay ng para sa pain. Kasi ang gusto ng doktor, uoperahan siya kasi kailangan talagang uoperahan siya kasi namimilipit na siya sa sakit. Siguro nga na dinadala-dala niya lang, matagal nang iniinda, tapos puro pain lang yung iniinom. Ngayon ay kailangan ng operahan. So, ang ginawa niya, takot siyang magpa-opera, nagpa second opinion sa ibang doktor. Yung sinabi din ng ibang doktor, uoperahan talaga. So, no choice. So, nagpa-opera siya. Alam nyo kung madaming nagsasabi kung magkano daw ang magagastos sa pagpa-opera ng gallbladder polyp. Kasi ang pinuntahan namin nasa provincial, nagkagastos din talaga ng halos 100 plus thousand. Pero ang bumayad kami ng halos 40,000 sa surgery lang. Tapos plus pa gamot na almost 30,000. Yung gamot lang yun, yung binibili sa labas. Kasi pag sa provincial, bili mo lahat yung mga gamot pag wala sa loob ng pharmacy ng provincial. So, ayun, kailangan mo talagang may sariling pera na gagastusin, mga allowance, pagkain ng nagbabantay, pamasahe. So, umabot ng 30,000 yung gamot at allowance. Pero, nung lumabas sila, na-covered yung lahat ng mga bills. Ang bills na charge ng hospital,
nilapit namin sa ano sa DSWD, Malasakit Center, at saka sa pag may mga ano pa doon, may sobra pa na kailangan mabayaran sa bills, kailangan mong pumunta sa ibang ahensya ng gobyerno para humingi ng tulong para mapunan yung lahat ng mga bills ng na gastos doon sa loob ng hospital. So, ayun guys, pero kailangan mo ng 70,000. 30,000 sa gamot, allowance ng bantay, at saka pagkain, at saka 40,000 na sa surgery. So, sa mga magtatanong, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, magpapaopera na kayo pag mayroon kayong pulip. Kasi pag pulip sa gallbladder, kailangan talagang tinatanggal pala yan. Kasi mahirap na pag halimbawang sumakit. Kasi yung pulip na sinasabi, hindi sumasakit yan, hindi mo mararamdaman yan. Pero pag time na sumakit siya, kailangan na talagang ooperahan. So, sana nakatulong ako sa inyo guys. At mag-ano na kayo sa provincial kasi nandyan yung Malasakit Center at saka DSWD. Kailangan nating pangalagaan ang ating sarili para tayo ay mabuhay pa ng matagal. So, salamat sa mga magsusubscribe. Sana tulungan nyo din yung channel ko na to at para makakakuha din kayo ng kunting tips para sa mga namumroblema dyan, at saka kailangan din natin talaga ng mga advice ng iba nung nakaranas ng iba. So, paki-subscribe na lang guys yung channel ko na to, at saka ako may ano din ako, may nararamdaman din ako sa sarili ko, kaya i-share ko din ito kung ano ang nagawa ko guys, para at least may matutunan din kayo. So, sa sunod na vlog ko, ito na yung para sa sarili ko na kung ano ang nangyari sa akin, kung ano ang paggamot ko. So, para malaman nyo guys, paki-subscribe na lang at thank you so much. Sana nakatulong ito sa inyo guys. Bye!